Sa isang liblib na baryo kung saan ang liwanag ng buwan lamang ang pumapawi sa dilim ng gabi, may isang albularyong kilala sa pangalang Mang Celso. Matanda na siya, may mahahabang pilak na buhok at malalim na mata na parang kayang silipin ang kaluluwa ng isang tao. Ngunit higit sa lahat, siya ay bantog sa kanyang kakayahan sa panggagamot, hindi lang sa mga karaniwang sakit, kundi pati sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Tahimik ang buhay ni Mang Celso. Sa araw, tinutulungan niya ang mga may sakit sa pamamagitan ng kanyang mga halamang gamot at dasal. Sa gabi, binabantayan niya ang paligid, palaging nag-iingat sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Isa siya sa mga huling albularyo na may kaalaman sa sinaunang paniniwala tungkol sa mga engkanto, laman lupa at higit sa lahat, ang kinatatakutang aswang. Ngunit ang tahimik niyang mundo ay biglang nagbago nang dumating si Aling Rosa, isang balong umiiyak habang karga ang kanyang nag-aagaw buhay na anak. Tulungan mo po ako, Mang Celso. Hindi po ito karaniwang sakit. Parang hinihigop ang buhay ng anak ko. Hindi na nagdalawang isip ang matanda. Agad niyang inihanda ang kanyang mga langis, dasal at mga orasyon upang labanan ang kung anumang masamang puwersang bumabalot sa bata. Habang ginagamot niya ito, napansin niya ang kakaibang marka sa katawan ng bata. Mga madilim na sugat na parang kagat ng isang hayop. Nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niya na hindi ito dulot ng karaniwang sakit o sumpa. Isa lang ang kanyang kinatatakutang hinala. May aswang na gumagalaw sa kanilang baryo. Sa gitna ng kanyang pagsasaliksik kung sino o ano ang maaring nasa likod ng trahedyang ito, isang di inaasahang pangyayari ang bumalot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman niyang muli ang tibok ng kanyang puso hindi para sa panggagamot kundi para sa isang babae, si Lilia. Isang dalagang bagong salta sa kanilang baryo, mahinhin ngunit may misteryosong kinang sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagdating ni Lilia, lalo lamang lumala ang mga insidenteng may kinalaman sa aswang. Mas maraming hayop ang natagpo ang patay, unti-unting nagkakasakit ang ilang bata at may mga nawawalang tao tuwing kabilugan ng buwan. At habang lalong nahuhulog ang damdamin ni Mang Celso kay Lilia, mas lumalakas ang kanyang kutob na may itinatago ito. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa bahay ni Lilia, may narinig siyang mahihinang ungol mula sa kakahuyan. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang kanyang pangontra. Ngunit nang makita niya kung sino ang naroon, tila natuyo ang kanyang dugo sa katawan. Ang nakita niya ay hindi na ordinaryong tao. Maitim ang balat, mahaba ang matatalas na kuko, at may mga matang nagliliyab sa ilalim ng anino ng buwan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang nilalang na iyon ay masyadong pamilyar sa kanya. Lilia? Mahina niyang bulong habang ang dating marilag na dalaga ay unti-unting nagbago sa isang nilalang na matagal na niyang nilalabanan. At sa sandaling iyon, natanto niyang ang kanyang puso ay umibig sa mismong halimaw na sinusumpa niyang hindi niya kailanman papayagang mamuhay sa kanilang mundo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, hindi makagalaw si Mang Celso. Tila tumigil ang kanyang mundo habang nakatitig sa anyo ni Lilia. Hindi na siya ang maamong dalaga na minahal niya. Ang kanyang balat ay nangingitim, ang kanyang mata ay nagliliyab sa gutom, at ang kanyang bibig ay may bakas ng dugo. Ngunit sa kabila ng nakakatakot niyang anyo, naroon pa rin ang isang piraso ng Lilia na kilala niya. May luha sa kanyang mga mata, tila nagpapahiwatig ng isang labang hindi lang pisikal, kundi isang labang nasa kaloob-looban ng kanyang pagkatao. Celso, mahina at garalgal ang boses ni Lilia, parang may pag-aalinlangan pero puno rin ng sakit. Ang albularyo ay hindi alam kung lalapit o tatakbo. Ang kanyang puso ay nagsusumigaw ng pagtanggi, ngunit ang kanyang isip ay nagsasabing dapat siyang mag-ingat.
Alam niya kung ano ang kanyang nakikita. Hindi ito pangkaraniwang karamdaman. Hindi ito sumpa na kaya niyang pawiin sa isang dasal. Anong nangyari sa'yo? Halos pabulong niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lilia. Sa halip, dahan-dahan siyang umatras, parang natatakot sa sariling anyo. Sa malayo, may narinig silang kaluskos, mga yabag na dumarami, papalapit. Alam ni Mang Celso na hindi sila nag-iisa. Bigla niyang naalala ang mga batang nagkasakit, ang mga hayop na natagpo ang patay, at ang mga taong nawala. Lahat ng ito ay nagsimula nang dumating si Lilia sa kanilang baryo. At ngayon, narito siya sa harap mismo ng nilalang na maaring nasa likod ng lahat ng iyon. Ngunit may isang bagay na bumabagabag kay Mang Celso. Kung si Lilia nga ang aswang na gumagala, bakit may sakit sa kanyang mga mata? Bakit siya lumuluha? At bakit siya hindi agad umatake? Muli niyang tiningnan si Lilia at sa kauna-unahang pagkakataon, napansin niya ang isang bagay. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, parang may bumabalot sa kanya na sakit at panghihina. Hindi mo ginusto to, di ba? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot si Lilia. Sa halip, lumingon siya sa kakahuyan, tila may inaasahang paparating. At bago pa man makapagsalita si Mang Celso, isang malalim na alulong ang pumuno sa katahimikan ng gabi. Isa, dalawa, hanggang sa may narinig siyang ingay mula sa itaas ng mga puno, mabilis, mabigat, at nagmumula sa hindi lang iisang nilalang. Napahigpit ang hawak ni Mang Celso sa kanyang pangontra. Alam niyang hindi lang si Lilia ang naroon. May mas malalaking panganib na paparating at wala siyang kasiguraduhan kung ang babaeng minahal niya ay kalaban o kakampi. Sa bawat pintig ng puso ni Mang Celso, lalong lumalakas ang mga alulong sa paligid. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, dala ang hindi maipaliwanag na presensya ng iba pang nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Hindi lang ito basta hayop o ligaw na kaluluwa. Alam niyang may ibang mata ang nakatingin sa kanila, nagmamatsyag, nag-aabang. Si Lilia ay nanatiling nakatayo, nanginginig, ngunit hindi niya iniwas ang kanyang tingin. Parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya masabi. Parang gusto niyang lumapit kay Mang Celso, pero may pumipigil sa kanya. Tulungan mo ako, bulong niya, halos hindi marinig sa lakas ng mga ingay sa paligid. Ngunit paano? Paano niya matutulungan ang isang tulad niya? Hindi ito tulad ng mga dating sakit na kanyang napagaling. Hindi ito isang karaniwang sumpa na maaring pawiin ng dasal. Isa itong masalimuot na misteryo, isang bagay na maaring matagal nang nakatali kay Lilia bago pa man sila nagkakilala. Biglang may humampas na anino mula sa itaas ng puno, mabilis. Napatingala si Mang Celso at nakita ang isang bagay na gumalaw sa dilim. Malalaki ang pakpak, matulis ang mga kuko at may mga matang pulang-pula sa gutom. Hindi lang isa, kundi marami. Napaatras siya at sa isang iglap, naramdaman niyang hinawakan siya ni Lilia sa braso. Mainit ang kanyang palad, parang may naiipong lakas sa kanyang katawan. Wala kang oras, Celso, mahina niyang sabi. Bago pa siya makapagtanong, isang matalim na sigaw ang pumunit sa hangin, may paparating. At sa sandaling iyon, alam niyang wala na siyang magagawa kundi lumaban. Mabilis na kumilos si Mang Celso. Hinugot niya mula sa loob ng kanyang lumang bag ang isang bote ng langis na may bahid ng banayad na liwanag. Isang matandang pangontra na ipinamana pa sa kanya ng kanyang yumaong guro. Ngunit bago pa man niya maikalat ito sa lupa, isang malakas na hangin ang bumalot sa kanila. Ang mga anino sa taas ng mga puno ay biglang gumalaw, bumaba at dumapo sa paligid nila. Ngayon, kitang-kita na niya. Hindi lang ito basta mga aswang na gutom sa laman. Ang mga ito ay may mahahabang katawan, balingkinitan ngunit punong-puno ng puwersa. Ang mga matay nag-aapoy sa ilalim ng buwan. Isa sa kanila ang lumapit kay Lilia, tila may pagkilala sa kanyang anyo. Isa ka sa amin, bulong ng nilalang, ang tinig nito'y malamig na parang yelo. Bakit ka sumasalungat?
Nakita ni Mang Celso kung paano napapikit si Lilia. Pilit na nilalabanan ang kung anong bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang paghinga ay mabilis. Alam niyang may isang bahagi ng kanyang sarili na gustong lumaban, ngunit may isa ring bahagi na tila hinihila siya pabalik sa kadiliman. Hindi ako isa sa inyo, mahinang sagot ni Lilia, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Biglang lumapit ang isa sa mga nilalang, mas malaki kaysa sa iba, ang balat nito'y mistulang bato at ang mga kuko'y matatalim na parang patalim. Hindi mo matatakasan ng dugong dumadaloy sa'yo, Lilia. Napakapit si Mang Celso sa kanyang pangontra. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya kayang harapin ang mga nilalang na ito mag-isa. Pero hindi niya rin kayang pabayaan si Lilia. At bago pa niya maisip kung ano ang dapat gawin, biglang sumugod ang mga nilalang at nagsimula ang isang laban na maaaring hindi na niya matakasan. Sa isang iglap, sumugod ang mga nilalang, mabilis at walang ingat, parang hayop na gutom sa kanilang biktima. Hinila ni Mang Celso si Lilia palayo, ngunit isang matalim na kamay ang dumapo sa kanyang balikat, hinila siya pabalik na parang wala siyang timbang. Naramdaman niya ang matatalas na kuko na bumaon sa kanyang balat at isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Wala kang laban sa amin, matanda. Anang nilalang, may halong panunuya sa tinig nito. Ngunit bago pa siya tuluyang madakip, isang matinding sigaw ang pumunit sa hangin. Si Lilia. Ang kanyang katawan ay biglang lumiwanag sa ilalim ng buwan at sa isang iglap, isang alon ng hindi maipaliwanag na lakas ang sumabog mula sa kanya. Itinapon ang mga nilalang papalayo. Napaurong si Mang Celso. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasaksihan. Ang babaeng kanyang minahal, ang nilalang na kanyang kinatatakutan, ay may kapangyarihang mas malakas pa sa mga aswang na nasa kanilang harapan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa likuran ng mga nilalang, mula sa anino ng kakahuyan, lumabas ang isang bagong presensya. Isang matandang lalaki, balingkinitan, ngunit puno ng awtoridad sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata ay kulay uling at ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na peklat. Ikaw, malamig niyang sabi, ang tingin ay nakatuto kay Lilia. Akala mo ba'y makakatakas ka sa iyong tadhana? Nanigas si Lilia, ang kanyang katawan ay muling nanginig. Napatingin si Mang Celso sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Sino siya, Lilia? Tanong niya, ngunit hindi ito sumagot. Ang matandang lalaki ay lumapit, dahan-dahan, walang bahid ng pagmamadali. Matagal na kitang hinahanap, anak. Halos mapatid ang hininga ni Mang Celso. Anak? Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ito. Ang mga aswang na nasa paligid ay hindi basta mga gutom na nilalang. Sila ay may sinusunod, may sinusumpang panata. At ngayon, tila natagpuan na nila ang matagal na nilang hinahanap. Nang lumapit ang matanda kay Lilia, isang malakas na hangin ang bumalot sa kanila. Para bang ang buong kagubatan ay nakikiramdam, naghihintay sa susunod na mangyayari. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Celso, hindi lamang nila kailangang labanan ang mga halimaw. May mas matinding lihim na bumabalot kay Lilia at baka hindi niya na siya mailigtas mula rito. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Wala nang kaluskos ng dahon, wala nang alulong mula sa kagubatan. Tanging malamig na tinig ng matandang lalaki ang nananatili sa hangin. Halika na anak, oras na. Nakita ni Mang Celso ang pangangatog ni Lilia. Kitang-kita niya ang takot sa kanyang mga mata, ngunit may isa pang emosyon na bumabalot sa kanya. Pagkalito, galit, at isang bagay na hindi niya palubos na maunawaan. Hindi ako sasama sa inyo. Mahina, ngunit matatag na sagot ni Lilia, ngunit ang matandang lalaki ay ngumiti lamang. Ang dugo mo ay sa amin, kahit anong gawin mo, hindi mo ito matatakasan.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Celso ang malamig na hangin na bumalot sa kanya, tila hinihigop ang kanyang lakas. Hindi niya kayang labanan ang nilalang na ito, masyado itong makapangyarihan, masyadong matagal nang nabubuhay sa dilim. Biglang tumingin si Lilia kay Mang Celso, isang piraso ng kanyang dating sarili ang bumalik sa kanyang mukha, puno ng lungkot at pagsisisi. Celso, patawarin mo ako, bulong niya. At bago pa siya makasagot, biglang lumundag si Lilia papunta sa kanyang ama. Isang matalim na patalim ang hawak sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang matinis na sigaw ang pumuno sa hangin. Hindi mula kay Lilia, hindi mula kay Mang Celso, kundi mula sa matandang lalaki mismo. Nagulat ang mga aswang sa paligid. Ang kanilang pinuno, ang nilalang na hindi natitinag sa loob ng maraming dekada, ngayon ay nakaluhod, hawak ang sugatang dibdib. Ang matalim na patalim na hawak ni Lilia ay nagliliyab ng banayad na liwanag, isang lumang sandata ng mga albularyo, isang bagay na kayang pumatay ng mga nilalang na nasa dilim. Hindi mo ako pag-aari, madiing sabi ni Lilia. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ang matanda, isang huling ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isinumpa ka na ng iyong dugo. Kahit saan ka magtago, babalik at babalik ka sa amin. Sa isang iglap, naglaho ang matanda sa makapal na usok at kasabay nito, nagsimulang tumakbo palayo ang mga aswang. Isa-isa silang naglaho sa dilim ng kakahuyan. Tahimik na tumayo si Lilia, nanginginig, habang si Mang Celso ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Akala niya natapos na ang lahat. Ngunit isang malamig na pakiramdam ang nanatili sa hangin, isang babala na ang laban ay hindi pa talaga tapos. Tumingin si Lilia kay Mang Celso at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang nilalang sa kagubatan, ang takot na balang araw. Maaring totoo ang sinabi ng kanyang ama, na hindi siya makakatakas sa kanyang tunay na kalikasan. Humihingal si Lilia, nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Nararamdaman pa rin niya ang kakaibang enerhiya sa hangin, ang bakas ng sumpang iniwan ng kanyang ama. Sa kabila ng kanyang ginawa, sa kabila ng pagsaksak niya sa nilalang na matagal nang may hawak sa kanyang kapalaran, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa gabing ito, kahit paano, siya ay malaya. Lumapit si Mang Celso at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Ramdam niya ang panginginig ng dalaga, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang hinarap. Hindi niya ito iniwan kahit na maaring naging banta siya sa lahat. Sa huli, hindi niya nagawang talikuran ang babaeng minahal niya. Kaya mo pa ba? Mahina, ngunit puno ng pag-aalalang tanong ni Mang Celso. Tumingin si Lilia sa kanya at sa unang pagkakataon, isang ngiti ang dumaan sa kanyang labi, mahina, pilit, ngunit totoo. Kailangan kong kayanin, sagot niya. Tahimik silang naglakad pabalik sa baryo habang unti-unting naglalaho ang lagim ng gabing iyon. Ngunit sa bawat hakbang ni Lilia, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Alam niyang hindi na siya kailanman magiging tulad ng dati. Ang dugo sa kanyang ugat ay nananatiling isang misteryo, isang sumpang maaaring bumalik anumang oras. Ngunit hindi na siya alipin nito. Pagdating nila sa bahay ni Mang Celso, narinig nila ang tahimik na pag-iyak ng isang ina sa loob. Ang batang ilang araw nang may sakit ay gumaling. Walang paliwanag, walang gamot, ngunit biglang bumalik ang buhay sa kanyang katawan. Si Lilia ay napahinto. Alam niya kung ano ang nangyari. Hindi lamang siya nilikha upang sumira.
May bahagi sa kanya na kayang magbigay ng buhay, kayang gumamot, tulad ng albularyong minahal niya. Napatingin siya kay Mang Celso at sa sandaling yun, nagpasya siya. Hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago. Mananatili siya sa baryo, matututo, tutulungan ang mga tao. At kung balang araw bumalik ang kanyang ama o ang mga nilalang ng dilim, haharapin niya sila ng hindi na natatakot. Napabuntong hininga si Mang Celso. Alam niyang hindi magiging madali ang hinaharap ni Lilia, pero ngayon nakita niya ang apoy sa kanyang mga mata, hindi ng isang nilalang ng gabi, kundi ng isang babaeng nagpasya kung sino talaga siya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng tahimik na langit, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Lilia. Hindi bilang isang aswang, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nilalang na pipiliin ang sarili niyang kapalaran,